Mapagpalang araw po mga kapatid. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga po, ang topic natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan mo na bang mahalin ka at paglipas ng panahon sa dami ng pinagdaanan ninyo sa relasyon, nanlamig siya at iniwan ka? O kaya naman, may kaibigan ka bang sa kasaganaan at kasiyahan mo lang nakakasama? Ngayon po, pag-aralan po natin ang identity natin sa Panginoon base po sa pag-ibig niya sa atin. Gaano po natin nararanasan at nauunawaan ang wagas na pag-ibig ng Diyos? At ano po ang dulot nito sa atin personally? Ang teksto po natin na pinagkunan ay mula po sa Romans chapter 8 verses 35 to 39 na may temang ang pag-ibig na kailanmay hindi nang iwan. Hayaan niyo pong basahin ko 8:35 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang unang punto natin mga kapatid sa topic natin ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Sinasabi po sa Malakias chapter 3 verse 6, para bigyan lakas ng loob at seguridad ang bayan ni Yahweh, ito po ang binanggit, For I, the Lord, do not change, so you, O children of Jacob, are not destroyed. Kung paanong ang kanyang kalikasan ay kailanmay hindi nagbabago, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagiging nasa lahat ng dako, maging ang lahat ng kanyang salita at planuhin ay hindi nagbabago. Gayon din ang kanyang pagmamahal sa tao, hindi kumukupas at hindi kailanman nagbago. Hindi maaaring ang isang katangian niya ay kokontra sa iba niyang kalikasan dahil magiging malaking katanungan ito sa pagiging Diyos niya. Di ba familiar po tayo sa awit na The Love of Jesus? Sweet and marvelous, higher than the mountain, deeper than the sea, and wider than the universe. Ganon kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung paano niya minamahal ang kanyang piniling bayan, ang bayang Israel na pinangakuan ng kaligtasan at mainam na lugar, gayon din po ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga hintil dahil sa nag-uumapaw niyang kagandahang loob. Kung ang panukala ng Diyos ay matatag at hindi nagbabago, gayon din ang pagmamahal niya, malalim, matatag, malawak, hindi mapapasubalian. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pa bago-bago po. Hindi binabago ng paglipas ng panahon, hindi binabago ng iba't ibang pagkakataon, at hindi binabago ng gawa ng tao. Ang Diyos na mapagmahal noon ay siya ring Diyos ng pag-ibig sa kasalukuyan at hinaharap. At ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga po ang definition ng love ng Diyos ay ang kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Isang bagay ang hindi binanggit po sa passage natin na siyang magiging dahilan ng walang hanggang pagkawalay natin sa Diyos, walang iba kundi ang kasalanan. Na sinasabi ng kasulatan na noong una ay patay tayo sa kasalanan. Nangangahulugan mga kapatid na ang patay sa kasalanan ay walang kakayahan hanapin ng Diyos dahil sa kanyang kalagayan. Dahil nga, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, kahit tayo ang sumira sa maayos na relasyon noon ng tao at ng Diyos, siya na rin ang nag-initiate, ang unang humakbang para manumbalik ang sirang relasyon natin sa Diyos at ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya ng walang hanggan.
So, isinakatuparan niya ito sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan nating si Jesus na anak ng Diyos. So, very familiar naman tayo sa passage ng John 3:16. Ano po? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak upang ang sino man daw sa kanya sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus is unchanging. Walang nagbago kay Jesus. Kahit sa pinakahuling buhay niya at sandali sa mundo, hindi siya nagbago. Hindi nagbago ang kalikasan niya, hindi nagbago ang pag-ibig niya. Ang pagmamahal niya ay hindi nagbago. Hindi nanlamig ni minsan. Hindi na kailangan dagdagan dahil sapat na at lumalabis pa ang wagas na pagmamahal niya. Itinuring nga siya makasalanan at naparusahan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Gaano kawagas ang pag-ibig ng Panginoong Hesus na pinamala sa atin. So, ang unang punto natin mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nakabase ang pag-ibig niya sa ginagawa ng tao, kundi nakabase ito sa kanyang kalikasan na mapagmahal siya. Ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Verse 36 to 37. Saan humantong ang pag-ibig ni Jesus sa atin? Humantong hanggang kamatayan na siyang simbolo din ng pagtatagumpay niya sa kamatayan. Na siya'y muling nabuhay, wala na ang kapangyarihan ng kamatayan sa kanya, maging sa atin din nagtitiwala sa kanya. Ano po? Nais ko pong gawing ilustrasyon ng kwentong ito. May isa pong kamanggagawa di umano na nagsabi tungkol kay patient number 2 na kung nasa mas malaking gawain sana siya kasali, hindi sa kanya ito mangyayari. Alam po natin yung tinutukoy yung about COVID. Dahil hindi napapaano ang sumusunod sa Diyos. Marahil, ang doktrina pong ito ay pinanghugutan ay mula sa prosperity gospel. Bakit po? Kasi magkokontradik ito sa mga aral ng Panginoong Hesus. Ngayon, balikan po natin. Bumalik tayo sa krus ni Hesus na simbolo ng kamatayan at pagtatagumpay ni Hesus. Hindi po siya nangako sa mga sumusunod sa Kanya that everything will be smooth. Hindi siya nangako na siya ang papasan ng pamatok natin. Hindi rin siya nangako na walang trials and suffering tayong mararanasan sa buhay natin ito. Ang pinangako niya, kasama niya tayo hanggang sa wakas ng paglalakbay natin at siniguro niya ang tulong niya sa bawat isang magtitiwala sa Kanya. Ang pinangako niya, tiyak ang tagumpay natin anuman ang mangyari sa atin dahil sa Kanyang kamatayan. Di po ba yung mga disciple, kung titingnan natin, martir yung pagkamatay nila. Hindi madali ang pinagdaanan nila. Di ba sinabi ni Pablo, all things works together for good for those who love God and call for His purpose. Ibig sabihin ng all things means in bad and in good times. Lahat ito nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng Panginoon. Nakakatuwa nga na sa mga nangyayari sa atin mapapangit, lumalabas ang kadakilaan ng Diyos at ipinakikita niya kung gaano siya kamakapagmahal o kadakila sa buhay natin at mapupuri natin siya sa mga ginagawa niya sa atin. Ano po? Sinabi rin ni Pablo, ilang beses niya binabanggit, magpakatatag kayo sa Panginoon. Ibig sabihin niya, natural na makakaranas tayo ng mabibigat na pagsubok. Pero si Jesus ang source ng lahat at ng katatagan natin. So, siniguro ni Jesus ang ating tagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa mundo. At sa kamatayan, kadamay tayo sa kanyang mga ginawa, pagsasakripisyo man ito o karangalan. Tinukoy po ni Pablo ang nakasaad sa Psalms nung binanggit po niya sa Romans chapter 8 verse 36, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, which means ang tinutukoy niya yung isinasaad sa Salmo chapter 44 verse 22. Ganito rin yung binabanggit doon. Ngunit dahil sa aming pananampalataya sa inyo, kami ay palaging nasa panganib. Ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. So bagamat nanganganib marami sa atin,
nakakaramdam tayo na hindi tayo secure, pansamantala lang ito dahil ang totoo, naranasan lahat ng Panginoong Hesus yan na palaging nasa bingit ng kamatayan, palaging pinagtatangkaan at dahil naranasan niya, napagtagumpayan niya ang mundo, kaya ngayon sinabi niya sa John 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Diba? Security sa atin yun, na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Tagumpay sa lahat ng nandito sa mundo, yung security natin, tagumpay sa mga pwede pa nating maranasan sa hinaharap, higit sa lahat tagumpay sa kamatayan. Alam natin na may maganda tayong inilaang lugar ang Panginoon kasama niya. Yun po ang ikalwa natin, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Yung huli natin mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng seguridad. So, pag-uusapan na natin dito yung security in God's love. Verse 35, 38 to 39. Security means the state of being protected or safe from harm. Kaya tayo naglalagay minsan mga kapatid, di ba, ng mga password or PIN number sa ating bank account or social media o anumang bagay na ayaw nating mawala o manakaw ng iba ay dahil gusto natin manatiling safe ito, malayo sa pagkasira at nasa ating pangangalaga. Sabi nga po si John 10:10, alam naman natin kung anong ginagawa ng kaaway. Siyempre, dinidistract tayo, tinataniman tayo ng takot, ng pag-aalinlangan. Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Ngunit, alam natin, ang Panginoong Hesus, dumating siya upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. So, isa-isa sa verse 35, 38 at 39, ang mga bagay na maaari nating maranasan. At isang katotohanan lang ang inihayag ng salita ng Diyos dito dahil isinulat ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma na nakakaranas din ng tribulation o matinding paghihirap at pag-uusig. Maaari din nating danasin ito sa kapanahunan natin o sa hinaharap. Pero anong assurance dito? Walang kahit anuman o sino man dito sa mundo ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Iyan po ang malaking katiyakan at pag-asa natin mga sumasampalataya sa Diyos. So, tingnan po natin yung 35 to 38 Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig o yung gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi nga dito sa sumunod, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa mundong ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos. So, kita natin mga kapatid, nakasaad dito ang mga bagay na nangyayari at nararanasan natin sa kasalukuyan at mangyayari pa rin sa hinaharap. Naisulat ito at tiyak na magaganap. So, sa pagpasok pa lang ng 2020, nakita na natin kung babalikan natin napakarami ng mga hindi inaasahang bagay ang nangyari sa mundo. Nariyan ang forest fire, at sunod-sunod na sunog sa iba't ibang dako ng ating bansa. Gayun din ang lindol yumayanig sa iba't ibang dako ng bansa at iba't ibang panig din ng bansa. Ang pagputok ng Bulkang Taal, ilang bagyo ang dumaan, tumaas ang presyo ng mga bilihin, marami ring racist o yung mga tao na nagtatrato ng mali sa ibang lahi, ang pagtaas ng kaso ng domestic violence, ang napipintong giyera sa pagitan ng US at Iraq, US at China at tensyon ng Pilipinas at ng China, ang pag-i-implant ng microchip na simbolo di umano daw ng 666 at yung COVID-19 pandemic na na-experience natin ngayon, tumigil halos
buong mundo. At ang huli, ang pagsabog sa Lebanon. Kita na natin yung mga bagay sa huling panahon. Ang huling panahon ay nagaganap na. At hindi nais ng Diyos na natatakot tayo sa mga nakasaad na nangyayari at mangyayari. Kundi gusto niya na lubos nating maunawaan at pagtiwalaan na we are secured in God's love. Ulitin ko po, we are secured in God's love. Ang takot po ay gawa ng kaaway. Ayaw ng Diyos na natatakot tayo. Kaya huwag kang pasisindak, kapatid. Iniligtas na tayo ni Jesus, kaya walang anuman at sino man makakahila sa atin sa kamay ng Diyos. Since ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi siya bigay bawi sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin. Minsan lang talaga nakakaramdam tayo na nawawala ang joy of our salvation, kagaya ng kay David sa mga nangyayari sa atin. Kaya nga, anuman ang mangyayari at nangyayari, gumagawa pa rin ang Panginoon na panumbalikin niya tayo sa kanyang kalinga. So, ito pong huling kwento ko, mga kapatid. Kwento ito ni George Matheson na sumulat ng isang himno na pinamagatang "O Love That Will Not Let Me Go". So, ang kwento po ni George, 15 years old lamang po si George Matheson nang sinabihan siya na mawawalan siya ng paningin. So, sa halip na sumuko, kaagad na nagpatuloy si Matheson sa kanyang mga plano na magpalista sa University ng Glasgow. At ang kanyang pagpapasya ay humantong sa kanyang pagtatapos sa edad na 19. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pag-aaral sa teolohiya para sa Christian ministry, nawalan na siya ng paningin. Ang kanyang mga kapatid na babae ay nag-aral din po na matuto ng Greek at Hebrew upang matulungan siya sa kanyang pag-aaral at masigasig siyang nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngunit bumagsak ang kanyang espiritu nang ang kanyang kasintahan ay ayaw na magpakasal sa isang lalaking bulag. Nakipag-break siya at ibinalik ang kanyang engagement ring. Hindi siya kailanman nag-asawa at ang sakit ng pagtanggi na iyon ay hindi lubos na nawala sa kanya. Makalipas po ang ilang taon, bilang isang kilalang mamamahayag at mangangaral sa Scotland, ang kanyang kapatid na babae lumapit sa kanya at nagsabi na engaged na siya at malapit na siyang magpakasal. Masaya siya sa kapatid niya. Ngunit bumalik siya sa masakit na alaala nang mawasak ang kanyang puso sa kanyang nabigong pag-aasawa. Pero inaliw niya ang kanyang sarili sa pag-iisip ng pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagkaroon ng kondisyon at walang limitasyon, hindi bigay bawi at may katiyakan. Dahil sa karanasang ito, naisulat niya ang himno, "O Love That Will Not Let Me Go". So, ang pag-ibig ng tao, walang katiyakan, at alam ko lahat tayo nakaranas ng rejection at some point of our lives. Kagaya po ni George Matheson, kailangan nating matutunan na sandigan at pagtiwalaan ang perpektong pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang mundo, maging lahat ng nangyayari dito, mga kapatid, ay naghahatid sa tao ng takot, pangamba at kawalan ng pag-asa. Pero tayong mga mananampalataya na inibig ng Diyos ng tapat at lubos, ang makatitiyak na ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Ito ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan at pag-asa at siguridad na tayo ay wagas na minamahal niya at kailanman hindi tayo maaagaw ng kahit anuman dito sa mundo mula sa kanyang pag-ibig. So, being a Christian means that we learn to love like Jesus. So, since secured na tayo, alam naman natin hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos at we are victorious dahil sa pag-ibig ng Diyos. Iparanas naman natin yung pag-ibig na na-experience natin sa iba. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, ibahagi mo ito kagaya ng naranasan mo sa ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Nawa ay nagkaroon tayo ng kasiyahan, katiyakan, at security mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat patuloy niyo po kaming inaaliw at pinapalakas ng inyong salita.
Tulungan mo po kami na lubos na magtiwala sa pag-ibig mo na siyang nagbigay sa amin ng katiyakan, nagbigay sa amin ng seguridad at pagtatagumpay. Salamat Panginoon dahil ikaw yung unang umabot sa amin. Ikaw yung unang nagmahal, ikaw yung unang nagparanas na hindi mo kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan dahil wagas ang pag-ibig mo. Dahil hindi nababase ang pag-ibig mo sa kung ano man ang estado namin sa buhay, sa kung ano kami, kundi ang pag-ibig mo ay nakabase sa kalikiyasan mo bilang Diyos. Sa iyo namin pinagpapasalamat ang umagang ito at salamat sa mga salita mo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na wagas na naglilinis sa amin.